Sa gitna ng mundong puno ng ingay, isang maliit na nilalang ang nagturo sa atin kung paano kumapit sa gitna ng pagsubok. Si Punch the Monkey. Siya ay naging simbolo ng resilience matapos siyang itakwil ng kanyang pangkat. Maraming naiyak, marami ang nagalit para sa kanya. Pero ngayon, may magandang balita hatid ang kwento ni Punch. Tara, pag-usapan natin kung bakit naging boses ng pag-asa ang isang baby monkey at ang kanyang paboritong laruan. Dito lang yan, sa Alam Ko Yan TV. Si Punch ay ipinanganak noong July 26, 2025 sa Ichikawa City Zoo sa Chiba Prefecture, Japan. Sa kasamaang palad, matapos siyang isilang, siya ay itinakwil at iniwan ng kanyang sariling ina. Sinasabing ang inexperience ng kanyang ina o ang matinding heatwave sa Japan noong panahong iyon ang naging dahilan ng abandonment. Dahil ang mga baby monkey ay likas na kailangang yumakap sa kanilang ina para sa seguridad at paglakas ng kalamnan. Naiwang mag-isa at takot si Punch. Upang maibsan ang pangungulila, sinubukan ng mga zookeepers na bigyan siya ng mga tuwalya o ibang laruan. Ngunit ang pinili ni Punch ay isang malaking stuffed orangutan plush toy mula sa IKEA, ang Jungkelskog model. Dito nagsimula ang kanyang pag-viral. Kumalat ang mga video ni Punch na mahigpit na nakayakap sa kanyang nanay-nanayan na laruan habang bitbit ito kahit saan. Natutulog kasama nito at nagtatago sa likod nito kapag siya ay natatakot. Kumalat ang mga videos online na dumurog sa puso ng buong mundo. Makikita sa mga clips na sinusubukan ni Punch na lumapit para makihalubilo. Ngunit madalas siyang itinataboy, sinisigawan o kinakalagkad pa ng mga mas nakatatandang unggoy. Pagkatapos masaktan o mabuli, patakbong babalik si Punch sa sulok. Hahanapin ang kanyang orangutan plushie at mahigpit na yayakapin ito para maghanap ng comfort. Naging isang internet sensation si Punch at nag-trend worldwide ang mga hashtag na HanginTherePunch at GanbarePunchy. Umiyak ang internet para sa kanya dahil maraming tao nakakita ng kanilang sariling kalungkutan at pinagdadaanan sa kwento ng maliit na unggoy na to. Dahil sa matinding pag-aalala ng publiko, naglabas ng pahayag ang Ichikawa City Zoo upang pakalmahin ang lahat. Ipinaliwanag nilang ang nakikita sa video ay hindi seryosong pananakit, kundi normal na bahagi ng mahigpit na hierarkiya at pagdidisiplina sa lipunan ng mga unggoy. Sa halip na maawa, hinikayat ng zoo ang publiko na suportahan si Punch. Ayon sa kanyang mga caretakers, napakatibay ng loob ng maliit na unggoy. Kahit ilang beses siyang mapagalitan o maitaboy, mabilis siyang nakakabangon at hindi sumusukong sumubok muli na makipagkaibigan. Unti-unti, nagbunga ang kanyang katatagan. May mga nakatatandang unggoy na nagsimulang linisin ang kanyang balahibo, isang napakalaking senyales ng pagtanggap sa komunidad nila. Ang mga kwentong may malungkot na simula ay karapat-dapat sa magandang wakas. Itong bandang March 2026, muling nag-viral si Punch. Ngunit ngayon, dahil nasa tuwa. Nahanap na ni Punch ang kanyang sariling happy ending sa piling ng isang nakatatandang babaeng unggoy na nagngangalang Momo-chan o Mo-chan. Sa mga bagong videos, makikitang laging magkasama ang dalawa, naghaharutan, naghahabulan, at matamis na nagyayakapan na para bang magkasintahan. Kaya binansagan ng internet si Momo-chan bilang kanyang girlfriend. Ang mas nakakatuwa pa, napansin ng marami na ang kulay ng balahibo ni Momo-chan ay halos kasing kulay ng kanyang minamahal na orangutan plushie. Sa pagtatapos ng kwento ni Punch,
Hindi lang natin nakita ang buhay ng isang unggoy. Nakita natin ang refleksyon ng ating mga sariling karanasan. Ang itakwil sa mga panahong kailangan mo ng aruga ay isang napakabigat na tadhana. Ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng stuffed toy, ipinakita sa atin ni Punch na sa gitna ng matinding lamig at pangungulila, ang puso ay palaging maghahanap ng paraan para makaramdam ng init at pagmamahal kahit saan pa ito magmula. Binasag ni Punch ang ating mga puso nang makita natin siyang itaboy at saktan ng kanyang sariling uri. Subalit, ang tunay na aral sa kanyang kwento ay hindi ang kalupitan ng mundo, kundi ang hindi matitinag na katatagan ng isang maliit na nilalang. Sa bawat pagtaboy sa kanya, siya ay bumabalik. Ipinapaalala sa atin ni Punch na ang pagbangon matapos madapa at masaktan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng tapang. Hindi siya nagpatalo sa takot at patuloy siyang sumubok na makipagkapwa. Kaya kung ikaw na nanonood nito ay makaramdam na ikaw ay mag-isa, hindi naiintindihan o patuloy na itinutulak palayo ng mundo, alalahanin mo si Punch. Yakapin mo muna ang anumang nagbibigay sa iyo ng lakas ngayon. Katulad ng pagyakap niya sa kanyang stop toy, magpakatatag ka. Dahil ang iyong sariling happy ending, ang iyong tunay na pamilya. At ang pagmamahal na dasal mo ay naghihintay lang sa tamang panahon.